Okay, magandang hapon. Ngayon ay January 7 hapon, mga 3:30. Yan. So kung mapansin nyo, lumalaki na yung mga sengel cucumber natin. So tulad ng nabanggit ko sa inyo, ang dinidilig ko lang dito is hindi talaga for cucumber. Kasi ang alam ko ang easy no nasa mga 2.0 1.8 to 2.2 easy. Ang dinidilig natin sa kanila ay yung mga napaggamitan natin ng ating lettuce. Kasi alam nyo rin naman na maraming sobra. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito, hindi ko pa nalilinis eh. Ayan o. Lagpas kalahati pa nga. Kasi ito early harvest naman to kaya lagpas kalahati. Sabihin mo ng kalahati talaga yung nasasayang na hindi naman siya nasasayang kasi ginagamit ko pandilig at saka the same time ginagamit ko dito sa pipino, pero yun yung isang problem ko na sinusubukan natin i-resolve. Sumubok na tayo ng weak hydroponics pero medyo kailangan pa siguro natin i-modify, pero ibang topic na lang siguro yon. So dinidiligan natin sila ng mga use nutrient solution natin, which is nakikita nyo naman lumalaki, and at the same time ito hindi ko pa pinapatay. Tinanim natin siya nung October 11, so 3 months ko kasi gusto siyang alagaan. Dapat papatayin ko na nga siya. Pero kung mapansin nyo, ayun, nagbubunga pa siya. Oh. Yan, nagbubunga pa siya. Pero may bunga siya dito, lumalaki. Banda doon, ayun, hindi ko sure kung makikita niya. Pero yan, yung paangat na yan, is pipino yan. Tapos meron din doon, ayun, yung dulo, pipino yan. Itong hindi natin pinatay is Jackson 27. Which is meron na tayo doon ngayon. Papakita ko sa inyo mamaya. Pero ito muna tayo. Focus muna tayo dito sa ating sengel cucumber. So, 6 yan. And, good news din. Itong 3-month-old natin na Jackson 27 is naka-harvest tayo ng more than 15 fruits. Kasama na yung mga yan. Hindi ko kasi na-monitor kung ilan talaga. Pero more than 15. Susunod natin i-monitor is itong sengel cucumber. Hopefully. Pero moving forward, hindi muna tayo magtatanim ng sengel cucumber. Magpo-focus muna tayo dun sa ating Jackson 27. Kasi based on customer response, mas gusto nila yung malalaki kaysa dito. Pero from time to time siguro magtatanim tayo niyan. Pero ito na rin kasi yung last seeds ko ng sengel cucumber. So focus muna tayo sa Jackson 27. And isa pang possible issue is yung cross-pollination. Although ito kasi partocarpic ba yung term nila doon, hindi na kailangan ng pollination. Iba rin yung self-pollinated. Yon. So, para isang variety na lang. So, may 6 doon, tas 6 dito sa susunod na Jackson 27. Pero yun nga, ang tulad ng banggit ko sa inyo is talagang kumakalat yung Jackson 27 kasi siya, yung variety niya is kailangan niya magsanga. So, ito naman, mapansin nyo ito, medyo nag-drop no. Ayusin ko lang to kasi iikot natin dito para makaangat siya. So dinagdagan ko na rin ng mga wires. So bumili ako ng wire na mas manipis. Ayan, wire yan ito, nakikita niyo to. Wire yan na mas manipis kumpara dun sa ginagamit ko dati na pangsampayan, masyado kasi makapal. Tsaka mas mura. Gagawin lang naman natin siyang kumbaga trellis dun sa taas. Itong sa baba, inaantay ko lang yung delivery ng ganito, yung nylon, yung pang fishing. Kasi mas madali siyang iikot-ikot dito sa ating pipino. Tsaka para hindi rin ma-restrict yung growth ng stem habang lumalaki. Kasi tumataba din sila, tumataba yung stem. So ayan, nakita nyo naman unti-unti na silang lumalaki. So inaayusin natin kasi pag bumigat na sila, yun yung problema. Kailangan medyo nakakapit na sila sa taas. So ito, nilagyan ko na rin ng trellis papunta dito para hindi sila masyadong magsiksikan. So ito yung first time natin na magtanim ng 6 ng sabay-sabay. Ayan na 6. So medyo tinrim ko na yung sa baba. Wala pa ako masyadong management kung paano ba talaga yung tamang trimming in terms of leaf habang lumalaki sila. Tapos ayan. So ayan, makita nyo parang semi-cratky siya kasi hindi lang kita sa video siguro, pero may tubig yan sa sa baba. Mga 1 inch siguro na tubig. Konti lang. So parang nakalutang lang sila doon. Tapos yun lang yung gagamitin nila. And from time to time, dindiligan natin. So hindi ko na talaga nagamit yung parang drip irrigation. Pero may iniisip akong setup. Parang timer siya na gripo. So hindi naman siya drip na
tulo-tulo, parang isang minutong buhos ng dilig, tapos titigil ulit siya. Naka-timer siya eh. So, para hindi ko na kailangan puntahan. Parang yung ilaw ko rin dun sa baba, parang ganun yung style niya. Pero pang tubig naman siya. Dinidikit siya sa gripo, pero syempre, hindi ganun yung setup na gagawin natin. Siguro magkakaroon tayo ng isang container, naka-timer lang siya doon, tapos mag-open lang siya, tapos didiligan niya yan for 1 minute. Kasi yun na yung pinakamababa niya, 1 minute eh. Kailangan madiligan niya. So, pwede mo sabihin drip na rin siya, naka-timer na drip, tapos kung ano man. So, yun, may mga natira pa tayo doon, pero ano na lang yan eh, kung may i-alok ko man, okay. Kung hindi, okay lang din for personal use. So, naglinis-linis na rin tayo. Ayan, no. Meron na akong ilan ba nalinis ko? 3 pa lang. 3 pa lang yung nalinis ko, pero meron pa tayong 1, 2, 3, 4. Yun, kasama yun, 4. Ang timing naman natin ng pag-transfer is 12 pa. So, meron pa akong 5 araw. So, babawasan natin. So, babawasan ko to. Tapos, kung yun, kaya kong mabawas pati ito. Kasi ito, Nutri-Hydro. So, meron akong location yan. Dito ko nilalagay yung Nutri-Hydro ko. Yun, no? Medyo paubos na. Kaya hindi ko agad siya nalinis. Kasi nga, may laman. Wala akong container ng paglilipatan. Tapos, ayan. Ito naman yung seedlings natin nung December 16. Yan, December 16. So, ang expected natin na harvest nito is sa 27 pa, sa January 27. So, 20 days, ganun pa kalayo. So, baka yun, yung lettuce na yun, i-offer natin dun sa mga talagang kailangan ng lettuce natin, yung mga ka-jogging, which is, mostly yung iba is nagre-recover from, tawag dito, stroke, yan, mga ganyan. O talagang gusto lang nila makakuha ng mga quality lettuce, yan. Sa kanila natin ino-offer yan. Yan mga yan. Then from time to time, binibigyan natin ng extra kasi hindi naman natin din mauubos yan. Hindi naman dito kasi makabenta ka na ng 300, okay ka na eh. Kumbaga, more than break even ka na doon sa totoo lang. Dito sa computation ko. Considering ang dami pang nutrient solution na natitira, di ba? So, paano pa kung makakatipid ako? So, hindi pa rin ako inisip ko dati, di ba, yung nasa cup. Kaso, sobrang magastos kasi sa Coco Peat. Sa totoo lang, itong ganito, itong isang cup na to, isang cup na ganito, katumbas na yan, mga more than 10 net cups na yung mapoprovidean natin ng Coco Peat. Kaya, stick pa rin ako sa Coco Peat in terms of ano naman, ang tinitingnan natin is tipid siya sa Coco Peat. Net cups pa rin ginagamit ko para tipid sa Coco Peat kasi nga wala naman ako mapaglalagyan ng marami ditong Coco Peat. Tsaka madumi ako gumamit ng Coco Peat. Ayun. Pero nagko-consider din tayo ng ng bumalik ng foam. Ang problema lang kasi sa foam, hindi natin siya mare-reuse eh. Hindi ko sure ako may nakagamit na sa inyo na nagre-reuse ng foam kasi nadidisintegrate siya eh. Talagang bini-breakdown din siya nung roots or nung plants. So, I doubt na mare-reuse mo siya ng maganda. Pero in terms dito sa Coco Peat, pwede mo lang din i-sterilize ulit. Although, wala pa tayong trial na ginamit natin siya as ganyan sa ngayon. Pero malapit na kasi nag-iipon tayo ng mga Coco Peat eh. Yung last na Coco Peat ko kasi doon ko ginamit. Hindi na yun na-sterilize. So, yung net cups ko, diretso na doon sa unsterilized Coco Peat. So, ito yan. So, susunod natin is mag-sterilize tayo niyan. Pero may bago kasi akong batch ngayon na in-sterilize ko. Galing pa dun sa mga nabili natin. Wala pa tayong batch talaga na re-sterilize galing sa tanim. Wala pa. Dati kasi kinonsider ko yun, tinapon ko rin eh. Kasi nga yung terms ng pathogens, mga ganyan-ganyan. Pero sa palagi ko, hindi naman tayo dapat masyadong maging concern doon. Kung pinaka-concern natin is mag-reuse para hindi na rin dumagdag ng kalat. So ngayon, magdidilig-dilig lang ako. So binabawasan ko to. Kasi kung kukuha ko ng, maglilinis tayo dyan, kailangan ko ng paglalagyan ng mga excess. Yan. Kung mapansin nyo, sobrang dami ng excess nito. Hindi mo sobrang dami, pero lagpas ng kalahati yan. Ayan. Taas pa, diba? Pero sinubukan din natin dating i-reuse yung ganyan doon. Ang naging result kasi noon, may okay, may hindi.
So hindi mo masabi na okay siyang i-reuse kasi possible yung previous batch mas maraming ginamit na nitrogen, phosphorus o mas marami silang ginamit na water. So hindi na ganun kapantay yung nutrient solution mo pag i-reuse mo siya. So bakit ko siya nire-reuse dun sa cucumber? Sayang eh. So yun yung naging trial ko at lumabas naman na maganda yung hindi ko masabing maganda kasi hindi pa natin na compare doon sa mismong nagdedicate tayo ng 2.0 pero yung previous batch ko diyan ng pipino may 1 or 2 days akong diniligan sila ng 2.0 na easy na solution. Pero kasi yun yung naubusan ako ng mga sobrang solution dito. So ganun lang siya nangyayari, hindi siya talaga naka-program na lagi ko siyang gagawin. Moving forward siguro, ganun yung mangyayari. Pero sa ngayon, nasa trial period pa tayo and since nabibigyan naman nila ako ng magandang result, wala pa ako dun sa point na magkakaroon tayong dedicated na 2.0 para sa kanila. Kasi nga, sayang din tong mga excess nutrient solution natin. So mapapansin nyo, sobrang malalago ng halaman natin. So nagputol na rin ako ng ibang Thai basil dito. Nilagay ko na sa baba para gawang tea. So nilalagay ko lang sila sa isang container na may tubig. Parang ginagawa silang nilagay ko sila sa flower vase, parang ganon. Then pag naka-recover na sila, unti-unti ko silang ginagamit for tea. Pinapakuluan natin kasama ng ating mga tanglad. Then yun yung pag napakulo na natin, kumatas na doon yung Thai basil o kaya sweet basil na tsaka pati itong tanglad, yun yung ginagamit ko as hot water. Tapos kung gusto mo magkape, ilalagay mo na doon. So coffee and tea at the same time. Yun lang, na-share ko lang naman. So ano pa? Ang pinakamagandang tubo ko sa ngayon is doon sa taas. Yun doon talaga pinakamagandang sunlight. Siguro dito medyo nagkaroon ako ng problema kasi nga nung nag-uulan-ulan, yung plastic niya na nakatakip na ganon, nag-ipon ng tubig, so nadaganan niya yung mga ibang tanim ko doon, or possible din may mga nag-leak na tubig pumunta dyan sa container na yan sa styro. So yun pa yung tinitingnan natin, ano mga possibility na pwede natin gawin para maiwasan yung ganon, yung nag-stagnant water kumbaga. Tsaka the same time, nung malago yung cucumber dyan, baka medyo na tatakpan nila ng araw yung mga lettuce natin doon. So isa pa yun sa tinitingnan natin ngayon. Okay? Ano pa? So yan, soon magti-trimming na tayo dito kasi pag lumaki na tong cucumber natin, ito pala, yung cucumber natin, Jackson 27. Kasi yun, tinanim natin nung December 29. So, ngayon is January 7. So, ano yan? 9 days? Sabi mo 9 days. Yan. So, nilagyan natin sila ng hydroton. So, kalahati lang talaga yan. Hindi ko kasi na-videohan na nandun sila sa seedling natin sa baba, sa indoor seedling natin. Pero kalahati lang yung nakokopit talaga. Tapos, nung inakit ko dito, tsaka ko lang siya nilagyan ng hydroton. Kasi ganun din yung setup ko dun sa kabila. Dun sa single cucumber natin. Tapos, itong mga sobra naman na to. Kung mapansin nyo, itong sobra, parang hindi naman kasing laki nitong isa. Palagay ko lang, dahil yan sa laki ng container nila. Ito kasi, malaki yung naging container niya nung nilagay ko nung tinransfer ko siya. Kasi parang 2 or 3 days silang nasa maliit na container. Pina-germinate ko lang silang 8. Kala ko kasi merong hindi mag-germinate pero lahat kasi nag-germinate. Then afterwards, after 2 or 3 days, nilipat ko tong 6 na to sa malalaking cup na kaagad na may ganito, may kalahating coco peat. Ayan, may kalahating coco peat. Pero yung dalawa, itong dalawa na to, iniwan ko lang dun sa container na yon. Then afterwards, nilipat ko rin sila pero hindi sa malaking container kundi dun sa maliit kasi balak ko lang siyang ibigay. Ayan. So, based dun sa ganung senaryo, masasabi ko na lalaki rin siya kaagad ng mabilis, depende na rin sa container. Kung gaano kalaki yung siguro gagalawan ng ugat kasi kung mapansin mo to, ayun na may mga ugat na sa gilid-gilid So, siguro ganun. Ito kasi.
Dito. Wala pa masyado. Siguro yun ano lang naman, idea lang naman na kung bakit ganun yung nangyari. Kasi, halata sa laki ng dahon, iba yung laki nito, tsaka to. So, yun. Yun lang, sinare ko lang. So, ayan ngayon, nagdidilig-dilig ako. Yung nandun, papatayin na natin yan. So, hindi na natin sila alagaan. Ito, malamang gusto ko na rin itong patayin. Ito naman, ashitaba to. Ashitaba para daw sa ubo. Hindi ko pa siya nagagamit. Pero yung amoy, wala rin namang amoy. Yan. Tapos na ganyan, nag-uusbong na siya. Kaya malasa ilalim. Nakakatuwa. So, yan. So, may ashitaba tayo ito. Ito talaga, ang liliit. Makita nyo, maliliit. Nabulok na nga. Ang liliit ng bunga yan. Grabe naman yan. Paano man mapapakinabangan yung mulberry na yan. Gusto ko na siyang Gusto ko na siyang patayin. Yan. Ito baka hindi. Yan. Pero yun nga, yung ginawa natin, pinasanga lang natin siya ng pinasanga. Wala akong magawa Pinasanga ko lang siya ng pinasanga. Pero sabi nga, nagagamit to as tea. Maganda daw to for weight loss. So, baka subukan ko rin kasi papawaba rin tayo ng timbang. Ayan. So, maliban dyan, yung trellis na gagawin ko dito, aantayin ko na lang siguro yung fish, yung nylon. Yung nylon. Tapos, ito, nakita nyo may maninipis. Yan. Mga ano yan, alambre. Yan ito. Ito yung binili kong alambre. Mura lang to, isang rolyo 20 pesos Kita nyo ba? Yan, isang rolyo 20 pesos. Bumili ako ng 5 rolyo. May 2 pa lang yata ako nagamit o 3. 2 pa lang, may 2 na ako nagamit. Yung dati ko kasing gamit, makapal, 60 isang rolyo. Pero marami na rin. Yan, nilagay natin sa taas. Tapos lalagyan na lang natin siya ng nylon pababa. Yan. Pero hindi tigi isang nylon kada halaman. Siguro subukan natin mga 3 nylon pababa. Ayan. Para kasi 'di ba yung Jackson 27 natin nagsasanga para marami siyang pupuntahan habang umaangat siya. Wala lang, idea ko lang. Malay mo, gumana. Malay mo, gumana, 'di ba? Yan. So kailangan ko lang i-trim 'yon. Yung tuba, ayan, mga tuba natin. I-trim ko na rin 'to. Habang hindi pa masyadong malaki. Ayan. So, ayan. Hindi ko na rin makontrol yung mga tanglad Ayan. Dami. So, soon, kukontakin ko na yung nagpapaupa doon. Ayan, yung bakanting lote doon. So, hopefully, marentahan natin. Kasi, hindi naman yung napapakinabangan. So, baka marentahan natin ng mura-mura lang. Kuripot tayo. Siguro kung kaya ng 2,000 kada buwan, bakit hindi, di ba? O kung mas mababa pa. Kasi hindi naman niya yung napapakinabangan na. At least, makakatulong tayo. Tapos, tingnan natin kung ko-convert niya to second floor. Bahala na siya kung may budget siya. Pero ganun. Yun lang. So, wala naman ako masyadong idadagdag pa. Thank you very much. So, kung may mga tanong kayo, tanong lang kayo. At susubukan natin sagutin. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!